ambiguous yet characterized by its adherence to a specific set of beliefs. Ang kapangyarihan ng relihiyon ay nakatago sa kakayahan nito to bring people together, to persuade and usher the people into a new perspective, a new life. Pero alam mo bang nakapagdudulot din ng relihiyon ng gulo at ng mga unwanted events? We begin with Nigeria, where a woman has been beaten to death and set on fire on college premises. She was a student in this college. Her killers were her own classmates. What was her crime? Blasphemy. Muslims and Hindus violently clashing on the streets of the capital, Delhi, during a month meant to be holy for both groups. Drag artist Puraluka Vega is facing new criminal charges for allegedly offending religious feelings. Ethnic clashes between the Hindu majority Meitei community and the tribal Christian Kuki minority over land and influence in the state has left at least 180 people dead and over 500 injured. Maraming bagay ang hindi alam ng mga taong bayan tungkol sa relihiyon. We are here to change that. Previous studies have shown that college life is the time when many students are prone to being converted to a religion different from what they were originally affiliated with. This is especially true in large famous universities. It was also observed, however, that this stage of young adulthood is also the time when many people lose their religiosity. At face value, these trends seem to be contradictory to each other. To make sense of this contradicting study sociologically, looking at the age periods within the young adulthood stage is crucial. Pero bago yan, hatiin ko muna ang talakayang ito sa tatlong magkakaibang seksyon para mas lalong maunawaan. Ang unang dalawang seksyon ay magpapaliwanag ng mga dahilan kung bakit ang mga mag-aaral sa kolehiyo ay madaling makonvert sa isang relihiyon na naiiba sa kung ano ang kanilang orihinal na kaanib. Habang ang huling seksyon ay tatalakay kung bakit ang young adulthood ay ang panahon din kung kailan maraming tao ang nawawalan ng kanilang pagiging relihiyoso. Magsimula tayo sa religious conversion due to self-exploration. Naranasan mo na bang makonvert sa isang relihiyon na iba sa kinalakihan mo dahil gusto mo mag-explore? For the sake of this discussion, let me share with you first yung nangyari sa isang kasamahan namin with her consent, of course. Yes, this is true to life story. So, remember Tanglao Fest sa PUP last semester? According to her, nasa Lagoon siya nun with her friend nang biglang may lumapit sa kanilang dalawang babae. Tapos yung dalawang babae na yun, may dala-dala silang dalawang paper bag, which at first, hindi alam ng kasamahan namin at ng kaibigan niya kung ano ang laman, not until binigay sa kanila. To their surprise, they were school supplies pala. Interesting, right? Like, who would give you school supplies in public? At what cost? To make the story short, nagpakilala yung dalawang babae sa kanila bilang members ng isang religious organization within the campus, which I will not disclose the name because, well, it's confidential. And these girls who introduced themselves try to convince yung kasamahan namin and her friend to join the religious organization. Ang tanong, paano natin ito marerelate sa trend na ang buhay kolehiyo ay panahon kung saan prone ang maraming estudyante na makonvert sa relihiyon na iba sa kinalakihan nila? Suriin natin ang pananaw ni Higley. According to Higley, young adulthood is a developmental stage or period that occurs between the ages of 18 to 25 years old, during which there are crucial developmental tasks that enable a young adult to participate in self-exploration and identity formation. Anong ibig sabihin nito? Sa mga naunang taon ng young adulthood, sabihin natin sa edad na 18 to 20 years old, ang mga tao ay may posibilidad na explore ang kanilang mga hangarin, pangarap at layunin sa buhay. Sa aspeto ng edukasyon, ang mga tao sa nasabing edad ay maaaring mag-explore ng maraming bagay, tulad ng mga programa o kurso na gusto nilang kunin sa kolehiyo,
mga universidad na kanilang gustong pasukan, mga academic organization na nais nilang salihan, at marami pang iba. Most likely, ang ilan sa kanila ay hihingi din sa kanilang pamilya at mga kaibigan ng payo at rekomendasyon tungkol sa mga bagay na iyon. The same case can also be applied to the religious aspect of these people's lives. How? So, people in the earlier years of young adulthood would also investigate their needs and goals in life. With this, they would also tend to explore the religious groups or organizations that will best help in fulfilling these needs and goals. Kaya sila ay may posibilidad na makonvert sa ibang relihiyon. To expound this, balikan natin yung example kanina. So, initially, yung kasamahan namin, sinasabi niya talaga na she was persuaded na makonvert sa isang religion that was different from her original one through that religious organization. Mainly because her current religion doesn't cater to her emotional needs. Like, she was really considering yung offer ng dalawang babae. Kailangan niya lang umattend sa gathering nila every Friday around Santa Mesa and she will become an official member. Kaso, kaya hindi siya tumuloy dahil busy siya nung mga time na yon. At parang mauuwi rin sa wala yung pagsali niya. But the fact that she was persuaded by that religious organization speaks volume kung gaano ka-prone yung mga college students na makonvert sa isang religion na iba sa original religion kung saan sila affiliated because they want to explore. Now that it has been established na ang college life ay ang panahon kung saan maraming estudyante ang prone na makonvert sa isang religion na iba sa original religion nila, ang tanong, sino-sino nga ba sa mga college students ang mas prone na makonvert at bakit? Ngayon ay gamitin at i-apply natin ang Loveland and Stark model of religious conversion para mas may paliwanag kung bakit prone ang mga college students, particularly ang mga estudyanteng freshman na mapasailalim sa religious conversion. In this model, mayroong konsepto ng predisposing conditions at situational contingencies. Ang unang predisposing condition sa model na ito ay tension. In the case of college students, this could be any significant problems or frustrations that they have in their college life. Halimbawa, sa aspeto ng edukasyon, ang mga naunang taon ng young adulthood ay kadalasang panahon kung kailan nagsisimulang mag-apply ang mga individual para sa kolehiyo. As such, they are subject to a lot of rejections. At bilang resulta ng mga rejections na yon, magde-develop yung frustrations nila. Maaari rin silang maka-encounter ng mga problems at frustrations sa ibang aspeto ng kanilang buhay. With these problems and frustrations na meron ng mga college students, they will likely see religion as a way to solve them. Hence, the second predisposing condition, which is the religious problem-solving perspective. Sa lagay na ito, ang mga college students ay posibleng magkaroon ng ideya na sa pamamagitan ng something religious or spiritual ay masosolusyonan ang kanilang mga problema at frustrations. Kung babalikan natin ang halimbawa kanina tungkol sa rejection sa mga college applications, maaari nilang isipin na sa pamamagitan ng isang bagay na religious or spiritual, masosolusyonan nila ang mga ito. And after having this predisposing condition, eventually, they will arrive at the third predisposing condition, which is religious seekership. In this condition, most likely, ang mga college students ay magiging aktibo pagdating sa paghahanap ng religious answers na makakatulong sa pagtugon ng kanilang mga problems at frustrations. With this, they are prone to religious conversion as they will search for the religion that will best provide answers to help solve their specific problems and frustrations. Ngayon ay tapos na tayo sa predisposing conditions. Pag-usapan naman natin ang situational contingencies. Sa mga situational contingencies na ito, mas makikita natin kung bakit ang mga freshman students talaga ang prone sa religious conversion. Sa college life ng mga estudyante, mayroon ding situational contingencies na nagaganap.
Ang unang situational contingency ay isang turning point sa buhay. A turning point in life is something very important in the life of an individual currently. Sa mga college students, ang pag-aaral sa kolehiyo ay isa ng turning point sa kanilang buhay. As students start their college journey, there will be a time when they will encounter different groups and organizations, some of which may be religious organizations. As discussed earlier, young adulthood is the stage wherein people participate in self-exploration. With that, college students may tend to explore and discover different organizations in their universities that they find suitable for themselves. Again, just like what almost happened doon sa kasamaan namin as a friend niya. Eventually, this is when the second situational contingency will take place. In this situational contingency, religious organizations will try to establish a close affective bond with the students that they plan to convert into their organization. Gagamit ang mga religious organizations na ito ng ilang hakbang para lamang magkaroon sila ng close affective bond sa estudyanteng pinaplano nilang i-convert. Iilan sa mga hakbang na ito ay para rin mapahina ang external bonds ng estudyante, which is the third situational contingency. In this third situational contingency, yung external bonds ng mga estudyante, particularly yung mga bonds nila sa kanilang mga pamilya, kaibigan, at iba pang grupo ng mga tao na nasa labas ng religious organization ay humihina. Ito ay may papaliwanag ng pananaw ni Guison kung saan ang kolehiyo ay simula ng pagiging independent ng mga estudyante dahil ito ang karaniwang pagkakataon para sila ay manirahan sa ibang lugar. Dahil dito, posibleng mapahina ang external bonds nila tulad ng bonds nila sa kanilang pamilya at mga kaibigan since they live far away from them. After that, the students will then go through the last situational contingency kung saan ang religious organization ay magsisikap na makamit at mapanatili ang isang masinsinang pakikipag-ugnayan sa pagitan nila at ng mga mag-aaral na pinaplano nilang makonvert. Kung ating babalikan yung halimbawa kanina, yung sitwasyon ng kasamahan namin at nung friend niya, mapapansin natin na as much as possible, kinakailangan na umattend sa pagtitipon ng religious organization. Iyan yung ibig ipakahulugan ng pangatlo at panghuling situational na contingency na ito. In conclusion, college students would inevitably go through those situational contingencies. Therefore, they are prone to be religiously converted. Ang lahat ng mga nabanggit ay ang mga salik kung bakit prone ang mga college students na makonvert sa relihiyon na iba sa orihinal na kanilang relihiyon. Gayunpaman, bakit mayroong kapansin-pansin na kalakaran kung saan parehong yugto ng young adulthood ay maraming tao ang nawawalan ng pagiging relihiyoso? At ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong seksyon ng talakayan. Bakit nga ba sinasabi na ang young adulthood is also the stage na kung saan nawawala ang pagiging relihiyoso ng mga tao? Para masagot ang katanungan na ito, tingnan ulit natin ang mga edad within young adulthood. Kung babalikan natin, sinasabi na ang young adulthood ay nangyayari sa edad na 18 hanggang 25. Kung nasabi natin na ang mga taong nasa edad na 18 to 20 ang prone na makonvert into a different religion, maaari naman nating sabihin na ang mga taong nasa edad na 21 to 25 ang prone naman na mawala ang kanilang pagiging relihiyoso. Bakit kaya? The latter years of young adulthood, if we put it in the context of college, sila yung mga students na nasa junior and senior years. And with that, tinatapos na nila yung final years ng kanilang mga degree program. Kaya naman masyado na silang occupied dahil marami na silang tinatapos ng mga gawain sa kanilang mga kurso, gaya na lamang ng mga examination, thesis, internship, at ang iba sa kanila ay may trabaho pa. Dahil dito, nawawalan na rin sila ng time para mag-self-explore unlike sa mga freshman students. As students go through college, kumukuha rin sila ng iba't ibang courses or subjects na nagtuturo sa kanila ng iba't ibang concepts at theories. Halimbawa, tayong mga sociology students ay may subject na Sociology of Religion sa ating curriculum.
At tinuturuan tayo ng subject na to ng mga theories relating to religion. Ayon sa isang pag-aaral ni Quintos titled The Effect of Sociology of Religion on the Religiosity of BA Sociology Students from the University of the Philippines, Los Baños, ang pagkuha ng Sociology of Religion na kurso ay nakakaapekto sa pagiging relihiyoso ng mga estudyante. Nakita sa pag-aaral na ang negatibong epekto nito ay dahil sa cognitive dissonance na nararanasan ng mga estudyante when they reconcile their religiosity in the content of the course which contradicts their religious views. Bukod pa rito, ang mga college students ay pwede ring ma-expose sa iba't ibang concepts and theories sa iba pang social science and natural science na kumukontra sa mga paniniwala ng isang relihiyon. Kaya naman, malaki rin ang chance na mawala ang religiosity nila. From this, masasabi natin na as students go through the remaining years of college, nagbabago ang kanilang mga paniniwala at pag-uugali dahil nga na-introduce at na-expose na sila sa iba't ibang scientific concepts and theories na kumukontra sa paniniwala ng isang relihiyon. Therefore, they are likely to lose their religiosity. Hindi ba't sinasabi rin na isang katangian ng mga taong apostates ay well-educated? Maaari nating ma-relate to sa pagkawala ng religiosity ng mga estudyante dahil pagkatapos nilang matutunan ang mga scientific concepts and theories ng mga kurso o subjects na kinuha nila, sila ay mas nagiging well-educated. Kaya naman, mas tumataas din ang chance na mawala ang religiosity nila, which may eventually lead them to apostasy. Muli, ang mga taong nasa earlier years of young adulthood, probably at the ages of 18 to 20, ay ang mga prone na ma-convert into a different religion dahil sila yung may mga chance na mag-self-explore. Sila yung mga freshman students. On the other hand, yung mga nasa latter years of young adulthood, probably students who are in their junior or senior years of college and who are at the ages of 21 to 25 are those who are prone to lose their religiosity. Dahil sila yung mga wala nang masyadong time mag-self-explore at sila rin yung mas na-educate na with scientific concepts and theories which contradicts the beliefs ng isang relihiyon. Kung ikaw ang tatanungin, masasabi mo ba ang relihiyoso ka pa rin?